Si Chris Paul 40 taong gulang na pero napanatili pa rin ang kanyang husay noong nakaraang season kasama ang San Antonio Spurs. Sa katunayan, siya ay isa lamang sa 3 manlalaro ng team na nakapaglaro sa lahat ng 82 regular season games. At nagsimula siya sa lahat ng ito. Nag-ambag si Paul ng 8.8 points at 7.4 assists per game while shooting 42.7% shooting from the field at 37.7% from the 3-point line. Ang 12 beses na All-Star ay posibleng magpatuloy pa sa paglalaro lampas sa edad na 40 kung nanaisin niya. Sa isang panayam kamakailan kay Jemele Hill sa American Black Film Festival sa Miami, tinanong si Paul tungkol sa kanyang plano sa pagre-retiro. Sa tingin ko, makatarungang sabihin na kahit mataas pa rin ang antas ng iyong laro, nasa dapit hapon ka na ng iyong karera sa NBA, sabi ni Hill. Gaano pa katagal mong balak maglaro? Pinakamatagal na siguro, 1 taon pa, sagot ni Paul sabay bahagyang tawa. Katatapos ko lang ng aking ika-20 season na isang biyaya na rin. Mahigit kalahati ng buhay ko ay nasa NBA na ako na isa ring malaking biyaya. Pero yung mga taon na hindi mo na maibabalik kasama ang iyong mga anak, pamilya, mahirap palitan yan. Ipinagpatuloy pa ni Paul, yung lola ko na nanonood ng bawat laro ko gabi-gabi, yung mga sandaling yon, hindi ko siya palaging nakikita at nayayakap pati na rin ang mga tito't tita ko. Gusto ko man pero hindi ko magawa ng madalas. Si Paul ay isang unrestricted free agent muli ngayong summer. Noong nakaraang taon, pumirma siya ng 1 taong kontrata na nagkakahalaga ng $10 million with Spurs. Sa wakas, nakasama niya si Hall of Fame head coach Greg Popovich at nagkaroon ng pagkakataon na maglaro kasama ang NBA Rookie of the Year na si Victor Wembanyama, isang 7'3" center. Mukhang posible na sanang makabalik sa playoffs ang San Antonio na huling nakapasok sa postseason noong 2019-20 season. Ngunit nagkaaberya si Coach Popovich ay nakaranas ng mild stroke siyam na araw pagkatapos magsimula ang season, kaya't pinalitan siya ni Mitch Johnson bilang interim turned full-time head coach. Samantala, si Wembanyama ay hindi nakapaglaro sa ikalawang kalahati ng season matapos ma-diagnose ng blood clot sa kanyang kanang balikat. Kahit puno ng potensyal ang team salamat sa bagong Rookie of the Year na si Stephon Castle at sa trade deadline acquisition na si De'Aaron Fox, nagtapos ang Spurs na may record na 34-48 at hindi nakapasok kahit sa play-in tournament ng Western Conference. Nagpapasalamat pa rin si Paul sa pagkakataong makapaglaro sa organisasyon, ngunit inaasahang maghahanap siya ng ibang team sa free agency, lalo na't nakatuon na ang Spurs sa kanilang batang backcourt na ngayon ay kinabibilangan na rin ng number 2 overall pick na si Dylan Harper. Sinabi ni Paul kay Hill na wala pa siyang tiyak na plano para sa susunod na season. Siya ay nakapaglaro na para sa 7 franchise at kahit hindi pa nakakamit ang isang NBA championship, mayroon siyang mahaba at makulay na listahan ng mga tagumpay, kabilang ang 11 All-NBA selections, 9 All-Defensive Team honors, 5-time leader in assists, 6-time leading in steals sa kanyang career. Si Paul ay may average na 17 points, 9.2 assists, 4.4 rebounds at 2 steals per game. Isang Hall of Fame worthy na resume kahit wala pang singsing. Anong masasabi nyo kay Chris Paul, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, makalipas lamang ang 90 araw matapos manalo ng pambansang kampyonato kasama ang Florida Gators, ginawa ni Will Richard ang kanyang profesional na debut nitong Lunes. Ang bagong guard ng Golden State Warriors na si Richard ay nag-debut sa 2025 NBA Summer League for Warriors laban sa San Antonio Spurs. Mas mababa pa sa 1 oras bago ang laro, opisyal na inanunsyo ng Golden State ang pagkakakuha kay Richard sa isang trade mula sa Memphis Grizzlies. Ang dating bituin ng Florida ay na-trade noong gabing ng draft matapos siyang mapili bilang ika-56 na overall pick sa 2025 NBA Draft. Nitong Lunes, nagningning si Richard para sa Warriors sa kanyang unang laro laban sa mga NBA caliber na manlalaro. Natalo ang Golden State sa San Antonio 90-88 nitong Lunes sa Chase Center sa San Francisco, California. Sa loob ng team high na 25 minuto, nagtala si Richard ng 16 na puntos, kabilang ang 2 3-pointers, 4 na rebounds at 2 steals. Siya rin ay 8 sa 8 mula sa free throw line. Ang kanyang unang puntos bilang profesional ay dumating sa loob ng unang 20 segundo mula sa tip-off nang maagaw niya ang bola sa depensa at kumaripas sa fast break para sa isang madaling layup sa kabilang dulo.
Ipinakita rin ni Richard ang kanyang clutch gene nitong Lunes nang maipasok niya ang isang 3-pointer sa loob ng huling 32 segundo upang mabawasan ang lead ng Spurs sa isa sa panahong iyon. Sinubukan pa niyang ulitin ito sa huling segundo ng laro. Habang leading ng dalawa ang Spurs, nag-shoot si Richard ng isang tres para sa panalo sa buzzer, ngunit tumama lamang ito sa ring, dahilan upang bumagsak sa isang record ang Golden State sa California Classic Summer League. Ang 6'4" guard from Fairburn, Georgia ay ang kauna-unahang recruit ni Florida head coach Todd Golden noong year 2022. Matapos maglaro ng kanyang freshman year sa Belmont, nakapag-ipon si Richard ng kabuuang 1,275 points, over 200 3-pointers at 129 steals sa loob ng 3 taon niya sa University of Florida. Ngayon, matapos ang kanyang unang profesional na laro kung saan ipinakita niya ang ilang sulyap ng kanyang kahangahangang kasanayan, layunin ni Richard na patuloy na umunlad kasama ang Golden State, dala ang kanyang championship caliber na karanasan. Isa sa nag-stand out rin ay si Cryer na nagtala ng 19 na puntos, 6 sa 8 shooting, 5 sa 7 sa 3-point, 2 sa 3 sa free throw, 2 assists, 1 rebound at 1 steal sa loob ng 23 minuto ng laro sa pagkatalo ng kanilang koponan. Nakapagtala si Cryer ng 8 puntos sa 3 shooting lamang sa kanyang Summer League debut at ipinagpatuloy niya ang malakas na performance sa mas malaking papel nitong Lunes kung saan nakashoot siya ng 5 3-pointers at nagtapos bilang top scorer ng team na may 19 na puntos. Si Cryer na nasa ilalim ng isang Exhibit 10 deal ay inaasahang maglalaro ng karamihan ng panahon sa G League sa darating na season habang hinahanap pa niya ang kanyang lugar sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Isa rin sa napapansin sa laro at mga tagahanga ng Warriors na agad-agad nang nagnanais na gumawa ang Golden State ng isang mahalagang desisyon sa kanilang roster. Dahil dinala ng Warriors si Isaiah Mobley sa Summer League bilang isang hindi inaasahang kandidato para sa roster spot. Pero sa ngayon gumagawa siya ng matibay na kaso. Si Mobley ay nakatatandang kapatid ni Evan Mobley, ang superstar ng Cleveland Cavaliers. Hindi kasing athletic o kasing husay si Isaiah ng kanyang kapatid, pero tila naman na rin niya ang ilang magandang katangian ng kanilang lahi. Tingnan na lang ang larong ito. Nitong Lunes, nagtala si Mobley ng 16 na puntos at 4 na rebounds sa loob ng kanyang 27 minutong paglalaro. Mahaba pa ang daan bago talaga magkaroon ng tsansa si Isaiah Mobley na mapasama sa team. Pero sa kabilang banda, kailangan din ng Warriors ng kabataan sa kanilang frontcourt at yan ang maaaring maibigay ni Mobley. Kung magpapatuloy siya sa ganitong laro, hindi masasabi kung anong pwedeng mangyari. Anong masasabi niyo sa mga rookie na ito, mga kaibigan?